ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Magnitude 5.6 nga linog, mitayog sa Caraga, Davao Oriental. Hinuon, walay natalang danyo sumala sa Caraga, LGU. Vice President Sara Duterte, gikonsiderang basura ang mga mikatag nga huhungihong batok kaniya. Pagsaka sa inflation rate sa nasud, gikabalakan sa mga negosyante sa Cagayan de Oro City. Department of Energy Region 10 nagpagawas og show cause order sa tulo ka gasolinahan nga nag-overprice. Cagayan de Oro City LGU padayon ang inspeksyon. Pipila ka hayop nga na-rescue sa DNR Region 9 gibuhian na sa kalasangan sa Diplahan, Zamboanga, Sibugay. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Giigo og magnitude 5.6 nga linog ang Caraga, Davao Oriental kagabi. Ano yung report ni John D. Esteban? Nagdinaganay ni mga individual pagkawas og mipungko layo sa building samtang mitayog ang kusog nga linog sa Davao Oriental kagabi. Sa kuha sa CCTV sulod sa usa ka balay sa Baganga, Davao Oriental, nalisang usab ning alagang hayop sa kakusog sa pag-uyog. Sumala sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, sa Caraga, Davao Oriental ang epicenter sa magnitude 5.6 nga linog alas 11:35 sa gabi. Unang taho sa PHIVOLCS anaa kini sa magnitude 5.9. Sa mensahe nga gipadala sa Caraga Information Office, walay na kung danyo sa infrastruktura sa lungsod. Hinuon, nagparayon pa ang ilang damage assessment. Nabati ang Intensity 5 sa Baganga, Caraga, Katiil ug Tarragona, Davao Oriental. Intensity 4 sa Compostela ug Laak, Davao de Oro ug Tagum City sa Davao del Norte. Boston, Lupon, Manay ug Mate City sa Davao Oriental. Intensity 3 sa Mabini, Mawa, Moncayo, Montevista, Nabuturan ug New Bataan, Davao de Oro. Carmen ug New Corilla sa Davao del Norte ug Malita, Davao Occidental. Banay-Banay ug San Isidro sa Davao Oriental. Intensity 2 sa ubang lugar sa Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao City ug Davao Occidental lakip sa Cotabato Province ug Intensity 1 sa Dicos City, Davao del Sur. John D. Esteban, One Mindanao. Padayong ginamonitor sa pag-asa ang low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility o PAR ug ang bagyo gawas sa PAR. Nasiplatan ang sentro sa bagyong dunay international name nga hagupit sa gilayong 1,895 kilometers sidlakan sa northeastern Mindanao. Padulong sa kasadpan ang lihok niini ug sumala sa pag-asa, posibleng mosulod sa PAR karong weekend ug tawagong bagyong Kaloy. Sa karon posibleng moduol kini sa sidlakan sa Visayas o Luzon. Samtang ang low pressure area sa sulod sa PAR padayong magpaulan sa pipila ka bahin sa Visayas ug Mindanao dungan sa pagpatigbabaw sa easterlies sa uban pangbahin sa nasud. Base sa datos sa Metro Weather, halos tibuok Mindanao ang makasinati og pag-ulan. Dunay kusog nga pag-ulan sa pipila ka lugar busa mahimong alerto sa pagbaha o landslide. Gikonsidera ni Vice President Sara Duterte nga basura ang pipila ka mikatag nga huhungihong batok kaniya. Samtang gibasura sab sa bise ang gingong impormasyon nga moboto pabor sa impeachment ang ubang kongresista tungod kay nahadlok nga makadawat og zero budget allocation. Ang pagpasabot sa bise atong sayron pinaagi niining report. Gilimod ni Vice President Sara Duterte ang mga aligasyong nang labay kini og laptop sa usa ka staff member. Lakip ang iyang legal counsel nga si Attorney Michael Powa. Sa iyang pahayag atol sa iyang pagbisita sa amahan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa The Hague, gitawag niining basura ang mga huhungihong batok kaniya. Never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Pangalawa, hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Sa lahat ng mga documents, nire-rely ko lang yan sa kasamahan sa opisina.
Sumala sa bise ang maong naratibo, kabahin lang sa misinformation ug disinformation nga mitumo nga dauton ang iyang reputasyon. Pero sabi ko nga, basura siya na chismis. Na tulad ng in relation to sa pinag-usapan natin kahapon, mga ginagawa ng mga kalaban na misinformation or disinformation para guluhin ang kwento at paboran yung naratiba na gusto nilang ipalabas. Samtang gitubag sa di VP Sara ang mga mikatag nga impormasyon nga moboto matud pa ang ubang kongresista pabor sa impeachment tungod kay nahadlok nga makadawat og zero o walay budget allocation. Pagpasabot sa bise, Zero na talaga, wala ng pera. Uy! Merong impeachment o wala ng pera na pwedeng ibigay. Pag binigay pa yan nila ang pang-MOOE sa mga congressman, hindi na magpa-function ang gobyerno. samtang duna sab daw uban nga mahadlok kay basin og balusan. Apan sumala sa bise, Hindi ako kilala na isang vindictive na tao. Tapos pangalawa, pag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya. Meron bang ebidensya? Wala. gihatagan na ang mga kongresista og kopya sa House Committee on Justice Report aron tun-an ang impeachment batok kang VP Sara, una ang botohan sa plenaryo sa Lunes. Sumala sa bise, wala daw niya gipahibalo kang FPRRD ang bagong impeachment complaint. Hindi na niya kailangan malaman ang mga ganyan na klase na bad news. Kasi wala din naman yung value sa kanya. Tapos mag-overthink siya. Lalo pati nag-iisip tayo na baka nga dyan siya bawian ng buhay sa loob, no? Diyan siya mamamatay sa loob ng detention. So dapat yung maaalala niya at naiisip niya ay yung mga masasayang bagay. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban nato si Efren Mamaak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Pipila na ka mga negosyante sa Cagayan de Oro City ang nabalaka sa padayong pagsaka sa inflation rate sa nasod. Gani, pipila ka mga gagmay nga negosyo sa syudad ang nagsirado na. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Sa pagsulod sa tuig 2026, anaalang sa 2% ang inflation rate sa nasod. Pag-abot sa Pebrero, adunay gamay nga pagsaka ngadto sa 2.4%. Sa bulan sa Marso, halos midoble kini sa 4.1%. Apan pag-abot sa Abril, kalit nga miambak sa 7.2% ang inflation rate sa nasod, butang nga nagpaubusab sa purchasing power sa peso currency. Busa na balaka karon ang grupo sa mga negosyante sa Cagayan de Oro City sa mga posibleng epekto niini sa lokal nga ekonomiya sa nasod. Many businesses, they're holding on kasi they wait and see ang attitude nila na kung makaya pa ba ni siya 2 to 3 months from now, then they will go on with their businesses. No? But kung ma-realize nila at the end of the day na dili na gyud kaya, then they really have to close shop. And that's the more concerning issue na there will be higher unemployment. Usa ang fuel crisis nga nasinati sa nasod sa nakahatag og dakong epekto sa pagsaka sa inflation rate sa nasod. Gisundan pa kini sa pag-undang sa mga infrastructure projects tungod sa nitabong flood control scandal. Gani, tungod niana, pipila ka mga gagmayng negosyo na matud pa ang nagsirado. Kung na-intervention unta sa gobyerno, kanang dili nga one-aid solution, dili siya nga tingi-tingi. Kung nakita nila nga naagyon siguro yung pagkinahanglan, sana gipadako nila ang intervention. Ang pagsaka sa presyo sa mga nagunang palaliton, nabati ng sabkuno sa negosyante o karinderya nga si Alfred. Sumala niya, ikapila na nga higayon nga nagtaas og presyo ang iyang mga supplier sa karne, bugas o uban pang pangsagol sa iyang baligyang sudan. Steady lang gyapon ato ang presyo nya ang serving ato i-reduce lang tagamay nya dili lang patasan ang ato ang kuan kay aron balikan ta og tao. Sumala sa mga eksperto nga posible pang muabot hantod sa ikatulo o ikaupat nga quarter sa tuig 2026 ang taas nga inflation rate. Busa abiso nila sa publiko nga magdaginot
aron makasugakod sa epekto sa krisis. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Gikalipay sa 800 ka mga mag-uuma og mananagat sa usa ka barangay sa General Santos City ang rice subsidy nga gihatag sa lokal nga kagamhanan. Samtang ang gisagubang nga krisis sa lana lakip hulga sa El Nino gipangandaman na sa LGU. Ani ang report. Mapasalamatong gidawat sa kapin 800 ka mga mag-uuma ug mananagat sa barangay Fatima, General Santos City ang tagdig 10 kilos nga bugas isip rice subsidy gikan sa lokal nga kagamhanan atol sa distribution ni ini sa covered court sa mismong barangay adlang Huwebes. Dakong tabang na kuno kini ilabi na karong dunay krisis sa lana. Salamat migda ko nga nami ayuda nga dawat sa mananagat. Kapanagatong pigado, mahalang krudo. Matod sa LGU, nga gawas sa gisagubang nga krisis sa lana nga dunay epekto sa pagpanagat, gipangandaman sab sa LGU ang hulga sa El Nino. Actually naka-ready na, naka-meeting na with City Agri para sa preparation kay di naman gyud nato mapugnan no o nakita naman gyud nato ang sitwasyon karon. Gawas sa information dissemination alang sa mga mag-uuma ug ang padayon nga ginahimong registration sa mga mag-uuma ug mananagat sa Registry System for Basic Sector in Agriculture, ginamonitor sab ang posibleng crop damages alang sa hinabang. Ginamonitor na muna siya ang mga affected by El Nino, ginakompute na to ilahang mga crop damages. Then may mga naaman tay mga inputs na pwede mahatag sa ilaha. Then nagasubmit po tag listahan ana sa disaster. Then nagasubmit tag listahan either sa BFAR or sa DA kay naaman ay mga interventions na para sa ilaha. Pero by the time na makarecover na sila mahuman ang El Nino. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Tulo ka gasolinahan sa Cagayan de Oro City nga una nang naronda sa Department of Energy ug City Price Coordinating Council ang giisyuhan og show-cause order tungod sa overpricing sa mga produktong petrolyo. Balitang hatod ni Cyril Chavez. Gibutyag sa Cagayan de Oro City Price Coordinating Council o CPCC nga dunay gipagawas nga tulo ka show-cause order ang Department of Energy Mindanao nga resulta sa ilang surprise inspection ni adtong bulan sa Marso sa pagsugod sa kagubot sa Middle East. Ang tulo ka show-cause order alang sa tulo ka gasolinahan sa syudad nga nakitaang nag-overprice sa ilang mga baligyang produktong petrolyo. Ang CPCC ang gitagana nga mag-serve sa mong show-cause order. Ilang gi-analyze ang mga presyo mo nang nay tulo ka show-cause order karon nga gipadala ang Department of Energy among i-serve dito sa kining tulo ka gasoline station para ma-explain nila kung nganong na-violation sa ilang presyo. Samtang padayon ang surprise inspection sa CPCC sa mga gasolinahan, LPG sellers ug uban pang susamang patigayon kung nakalapas ba sila sa mga gabayan. Sa operasyon ning bag-o lang, walay nakita ang CPCC nga nag-overprice apan dunay mga patigayon nga nag-operate nga wala o expired ang mga Certificate of Compliance o COC nga gina-issue sa mga gasolinahan o License to Operate o LTO para sa LPG sellers. Sa ilang mga nasuruyan, 23 ang wala o expired ang COC, samtang tulo ang walay LTO. Comply lang kita sa regulations kay labi na sa presyo. Kung unsa magaling ang presyo nga angay baligya lugar nato ang mga produkto, mo sa atong pagbaligya kay tanan man ta nagdisod no. So atong paningwaon or buhaton gyud nato nga ang eksakto nga presyo atong pagbaligya. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Giklaro sa Land Transportation Office Region 11 nga dugay nang gibawal ang paglatas sa bisan unsang klase sa tricycle lakip ang mga baobao sa National Highway. Kiniuman pipila ka mga nanag-iya og baobao ang nangutana kung anong dili sila tugutan nga mulatas sa National Highway. Bisan pa man nga narehistro ang ilang mga unit sa LTO ug usa ang baobao sa mas dali nga pampublikong transportasyon. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao, sumala ni Yuri Lim, ang hepe sa Regional Law Enforcement Section sa LTO 11. Ilawom sa balaod ang tanang 3-wheeled vehicles.
Gibawal tungod sa taas nga risgo ilabi na nga ang National Highway ginaagian sa mga dagko ug paspas nga mga sakyanan. Hinuon giklaro sa LTO 11 nga dunay mga lokal nga panggamhanan nga ginatugutan ang tricycle laki pang bawbao nga mutabok sa National Highway. Dugang nilim, dili gihapon mamahimong mulatas sa National Highway ang mga tricycle, apan mamahimo lang sila nga mutabok. Responsibilidad na matud pa sa mga lokal nga panggamhanan ang pagbutang og mga regulasyon, lakip ang ruta ug plitihan sa mga tricycle sa ilang mga lugar. Karong hapit na ang Mother's Day, presyo sa bulak sa Cagayan de Oro City midoble na. Sumala sa mga manindahay, mikonhod sab ang supply sa bulak tungod sa init nga panahon. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Pipila ka adlaw una ang Mother's Day karong adlong Domingo, kamatikdan ang kanhit sa mga bulak sa St. Augustine Flower Vendors Market sa Cagayan de Oro City kung nasa ginadayo sa sagad sa mga Cagayanong mamalit og bulak. Sumala sa usa ka vendor nga gamay lang ang supply sa bulak nga nangabot tungod matud pa sa kainit sa panahon nga nasinati karon nga nagresulta sab sa pagsaka sa presyo niini. Di karon ang presyo gyud. Oh, nga na sa ato ning Valentine's Day itong maling adlaw basta na okasyon. Ito graduation, sir, mahal mangyali, sir. Hinoon dili kuno ang ngayon mabalaka ang mga mamalitay tungod mo dawat sila og customized flower bouquet nga swak sa budget. Sa karon anaa sa 3 for 100 pesos ang rose ug 100 pesos ang matag usa sa sunflower. Gilaw man nila nga moabot ang dugang supply sa mga bulak ug mga adlaw hantod sa adlong Sabado apan posible kuno gihapon ang pagsaka sa presyo niini. Pwede himuan og budget kung pila ilang budget, mga 350 or 4, buhatan gid sila. Kay maganyo man tungod sa krisis. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Nakatagda ng mahatag sa mga taxi driver sa Davao Region ang fuel subsidy gikan sa LTFRB. Sa impormasyong nakuha sa GMA Superradyo Davao, sumalit ni Ryan Sia, ang presidente sa Regional Transport Taxi Operators Association. Baguhay lang nahatag sa taxi operators ang check alang sa pag-apod-apod sa 5,000 pesos nga fuel subsidy sa mga driver. Sa karon ginahanay na nila ang mahimong sistema alang sa distribusyon sa ayuda o gilaumang magpagawas og schedule ang mga operator. Giawhag ang drivers nga makig-alayon sa ilang operators alang sa listahan sa mga benepisyaryo ug alang sa dugang impormasyon. Dugang ni Sia, pipila ka taxi drivers na ang mibalik sa pagpamasahero humanang sa gunsong rollback sa mga nakalabay semana. Sobra 7 million pesos nga kantidad sa gituwang shabu nasakmit sa Cagayan de Oro City. Tulo ka mga sospek dakpan. Samtang dakpan sab ang taxi driver nga nagpasakay sa sospek human misulay og ikyas. Naka-alerto si Cyril Chavez. Dakpan sa Cagayan de Oro City Police ang tulo ka mga lalaki atol sa drug bypass operation pasado alas 9 Miyerkules sa gabi sa Barangay Lapasan. Ginihuman sa sobra 2 ka bulan nga surveillance sa PNP. Sa operasyon, positibong napalitan og gituwang shabu ang usa ka lalaki nga kauban sa target sa operasyon. Bugti ang 10,000 pesos nga kwarta. Diyang mideklara nga PNP ang katransaksyon. May sulay og sibat ang lalaki og ang target sa operasyon nga sakay sa usa ka taxi ni adtong Tungura. Daling giapas sa PNP ang taxi og nadakpan ang mga sospek og na-recover gikan kanila ang pipila ka pakete sa giingong shabu nga mobalor sa sobra 1,100 grams o kapin 7.7 million pesos. Apan dakpan sab ang taxi driver. Na-subdue man na sila pero ang taxi driver ato gyud siyang giganakan og investigation na file pud siya for obstruction of justice tungod kay gi-attempt siya og dagan apan wala man pud siya involvement sa illegal nga drugs tungod kay wala siya pan-investigation dili gyud siya sila kauban niining mga suspetsado. Ang mga sospek giilang 21 ug 27 anyos nga mga residente sa barangay Kugman ug Lapasan samtang ang taxi driver 43 anyos nga taga barangay Bugo. Sumala sa kapulisan, saysay sa mga sospek nga igo lang sila ginahatagan og supply og ilan na gilayon kining ibaligya sa mga customer. Base sa ilang bigi-declare nga to sa investigasyon or dito sa atong mga kapulisan nga ang ilang source nga contact nila allegedly naka-detain karon sa BGMP apan City Jail sa
Lumbia Jail. So kani nga tao maura po'y nagtransact og igo lagi bagsak sa ila diha sa may diversion lapasan. Wala pa'y pahayag ang mga sospek, lakip ang taxi driver, samtang gidala na sila sa korte. Mag-atubang ang duha ka sospek og kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act, samtang ang taxi driver mag-atubang og kasong obstruction of justice. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Sikop sa kapulisan ang top 1 most wanted city level sa Davao City nga usa ka senior high school student. Ginakop sa kapulisan ang 18 anyos nga senior high school student aton sa pagsilbi sa warrant of arrest ni atong Miyerkules, Mayusay sa Barangay Ilang sa Davao City. Gi-issue kini sa RTC branch ni adtong April 21. Doon na siya 3 counts sa qualified rape of a minor ug 2 counts sa acts of lasciviousness. Walay piyansa sa kasong qualified rape samtang 180,000 pesos ang bail sa kasong acts of lasciviousness. Ginakuhaan pa kini og pahayag. Mga personay sa Cagayan de Oro City Roads and Traffic Administration, walay puas ang operasyon batok sa mga malapason sa balaod trapiko sa Cagayan de Oro City. Sa gunson ng mga operasyon sa RTA batok pasaway nga motorista, usa sa ilang gipunteriya ang mga sakyanan nga illegal nga nagapark sa coastal road sa syudad, partikular sa Sitio San Lazaro nga sakop sa Barangay Lapasan. Usa-usa nga gipangtikitan sa RTA ang mga sakyanan nga nakaparada kilid sa dalan nga no parking zone hasta na ang mga nakababag sa sidewalk. Bukabat sab sa 22 ka mga unattended vehicles ang gipangtikitan sa ahensya nga gipangbilin lang sa National Highway nga walay gabantay. Sagad niini mga truck o mga container nga walay mga sulod nga gipangkumpis kasab sa ahensya. Magpadayon ang operasyon sa buhatan aron masilutan ang mga malapason sa balaod trapiko. Illegal gambling machine nga gitawag nga tulilog na kumpiska sa Cagayan de Oro City Regulatory Compliance Board atol sa sorpresang inspeksyon. Pipila sab ka mga individual nga nag-inom sa pampublikong lugar ang gipang-isyuhan og Ordinance Violation Receipt o OVR. Ani report ni Cyril Chavez. Pinasikat sa impormasyon nga ilang nadawat, sorpresang gironda sa mga personay sa Regulatory Compliance Board kun RCB sa Cagayan de Oro City LGU ang pipila ka mga panimalay sa syudad. Sa mong inspeksyon, nakumpiska sa buhatan ang ana sa tulo ka mga illegal gambling machines nga ginatawag nga tulilong nga matod pa sa otoridad sagad ginadula sa mga minor de edad. Among machine illegal nga ginapadula, labi pa nga ginabawal kini subay sa mga balaod ug ordinansa nga ginapatuman sa syudad. Tun-an sab sa otoridad kung kinsa ang mga nagpaluyo sa pagpakatag sa mong machine aron mapasakaan og reklamo. Likayan na to or undangon kay ang mahimo manggod nga biktima nini kasagara mga minor de edad. Na kung unaw nato nga ang ato mga anak, nga ato mga minor de edad nga mga kabataan mo magpatronize niya na unta naman lang ang ilang kaugmaon. Samtang sorpresang gisubay sab sa RCB uban ang kokpo ang mga kadalanan sa barangay Indahag ug Tagwanaw ning syudad. Atol sa operasyon, gipang-isyuhan sa RCB og Ordinance Violation Receipt ang 6 ka mga individual nga naabtang nag-inom sa pampublikong lugar. Among aktibidad dakong gibawal subay sa ordinansa sa syudad o ginapatumang memorandum gikan sa DILG. Pag inom-inom, apil na paghukas-hukas. Labi na kay dunay direktiba ang Secretary of the DILG nga i-apprehend gyud na sila sa pulis na likayan gyud nato aron di ta maisyuhan ng OVR. Cyril Chavez, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Gipulong na sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 11 ang mga hingtungdang ahensya alang sa nakatakdang implementasyon sa closed fishing season sa Davao Gulf. Sa pahayag sa BFAR 11 nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, tumong sa maong panagpulong ang masigurong epektibo ang implementasyon sa maong panahon alang sa pagkonserba sa mga isda ug mahatagan og higayon ang mga isda nga mudako ug makapanaghan. Lakip sa gisgutan ng mga polisiya ug guidelines, plano alang sa mga operasyon ug mga estratehiya aron mapahugtan ang pagbantay sa Davao Gulf.
Pakusgan sab ang vessel monitoring system track analysis pinaagi sa paggamit og mga teknolohiya. Karong tuiga ang ika-13 nga tuig sa implementasyon sa closed fishing season. Ginapatuman ang closed fishing season sa Davao Gulf sugod Hunyo 1 hangtod Agosto 31, diin ginadiliuna ang operasyon sa commercial fishing ug ang paggamit og mga nipis nga pukot sama sa ring net ug bag net aron malikayan ang overfishing. Pipila ka mga hayop nga na-rescue kaniadto ang gibuhian na pagbalik sa kalasangan sa Diplahan, Zamboanga, Sibugay. Ani report. Daw nakabati o kagawasan kining sawa nga gibuhian sa kalasangan sa barangay Ginoman, Diplahan, Zamboanga, Sibugay adlaw Miyerkules. Ingon man kining yellow-headed water monitor lizard nga naglangoy-langoy sa tubig human gipagawas gikan sa hawla. Abtik sab milupad kining Philippine hanging parrot kon kolasisi. Nagsaba-saba-sab kining Philippine serpent eagle samtang nagbatog sa usa ka kahoy. Ang mga hayop nalakip sa 8 ka mga hayop nga gibuhian sa DENR 9 atol sa pag-obserba sa 2026 International Day for Biological Diversity. Kining human ang pipila ka bulan nga rescue and rehabilitation niini. Gihimug-atan sab sa DENR nga ang pagtinabangay bisan gikan sa local level. Doon na dakong impact alang sa biodiversity conservation. Dakong tabang sab sa pagkabot niini ang paghiusa sa komunidad pinaagi sa community empowerment. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. Wand, Mindanao. Nanamilit na si Mitena Rian Ramos sa Encantadia Chronicles Sangre. Finally, natuman na ni Terra Bianca Umali ang iyang bugna o tadhana o nga siya ang mupatay kang Mitena. Nahimong emosyonal ang eksena kay hangtod sa katapusan, giila ni Mitena nga higala si Terra. May pa-BTS sab si Rian sa eksena, aura una daw, una mapatay, sumala niya sa caption. Nanamilit na sab sa series si Zaur Gabi Eigenman human mapatay sa kaubang mini-ave nga si Daron John Lucas. Sa IG, nagpasalamat si Gabi sa mga mitangkilik sa iyang karakter. Ang pangutana karon, napildi na bagyod si Gargan Tom Rodriguez sa mga sangre. Na-excite sab ang Encantadik sa closing credits kay may patis na ang 2016 sangres nga mahimong mga bathaluman ug si Lira Mikey Quintos mabuhi ug magka-baby. At ang iyang last 2 nights sa Encantadia Chronicles Sangre, 8 p.m. sa GMA Prime pagkahuman sa 24 oras. Mamahimo na maka-avail ang mga residente sa Mawab, Davao de Oro sa libreng laboratory and diagnostic examination services sa Mawab Municipal Super Health Center. Ang libreng laboratory tests gilang kuban sa complete blood count with platelet count, urinalysis, fecalysis, fasting blood sugar, lipid profile, creatinine, uric acid SGPT, HbA1c FOBT ug sputum examination. Sumala sa Mawab LGU, kiniarong dili na kinahanglang mobiyahe sa Lagyong Diagnostic Center ang mga residente ug aron mahimong accessible sa tanan ang libreng lab tests. Giawhag sa Mawab LGU ang mga residente nga i-avail kini sa Mawab Municipal Super Health Center. Mamahimo ninyo makita kining episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita sa mga rehiyon. Ug mao kato mauling balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kaniadto og karon, serbisyong tinuod lang.